Saan ka galing? Kakapasok ko lang sa loob ng bahay at ang seryosong mukha ni Kenneth ang kaagad na sumalubong sa akin. Sinadya ko talagang magpagabi sa labas dahil hindi ko alam kung paano ko siya pakikiharapan pagkatapos kong nakita kung sino ang kausap niya kanina sa isang coffee shop. Nagkita kami kanina ng kababayan ko at nagkumustahan kaya hindi ko namalayan ang paglipas ng oras. Gabi na pala, nagsisinungaling kong sagot sa kanya. Umaasa ako na sana hindi na siya magtanong pa. Wala ako ngayon sa mood para makipag-usap sa kanya at parang gusto ko na lang sanang magpahinga. Ang totoo si Christopher ang kasama ko buong maghapon. Makulit ang taong iyon kahit na ilang beses ko nang sinabi sa kanya na iwan niya na ako, ayaw niya talaga. Nag-aalala daw siya na baka kung ano ang mangyari sa akin. Kumain lang naman kami sa labas at ipinasyal niya ako sa loob ng mall na never pang ginawa sa akin ni Kenneth. Simula noong bumalik kami dito sa Manila galing beach resort, never pa kaming nakapamasyal dahil nga masyado siyang abala. Ayos lang naman sana sa akin iyon. Naiintindihan ko na abala talaga siya sa kanilang kumpanya at nawawalan na siya ng oras sa akin, pero ang makita kong kasama niya si Vina sa isang coffee shop kanina, masyadong masakit para sa panig ko iyon. Buti pa si Vina na i-date niya sa labas samantalang ako, nandito lang sa bahay. Hindi niya naman ako pinagbabawalan na lumabas pero sa sobrang laki ng respeto ko sa kanya at ayaw kong may masabi siya sa akin pinilit kong maging kontento dito sa loob ng bahay. Pero ngayong nalaman ko na nagdi-date pa rin pala sila ni Vina, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nasasaktan ako tuwing naiisip ko na may contact pa rin pala sila ng babaeng iyon. Inaasahan ko na nandito ka sa bahay pagdating ko pero wala ka. Hindi ba't sinabi ko sa iyo kanina na hintayin mo si Reggie dahil ihahatid ka niya dito sa bahay pero ano ang ginawa mo? Umalis ka at hindi kita makontak. Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala sa iyo? Seryoso niyang sagot sa akin. Kung hindi ko lang siguro kanina sila nakita ni Vina na magkausap baka kikiligin pa ako sa sinabi niya ngayon eh. Sorry, hindi ko na malayan na lobat pala ang cellphone ko. Hayaan mo hindi na maulit, mahina ang boses na sagot ko sa kanya. Natigilan naman siya at seryoso akong tinitigan. May problema ka ba? Ano ba ang nangyari sa iyo? May nangyari ba na hindi ko alam, nagtataka niyang tanong sa akin. Napansin niya marahil na wala akong gana na pakiharapan siya, kaya niya naitanong ito. Pilit naman akong humiti pero sa totoo lang durog na durog ang puso ko. Ayos lang ako. Medyo masakit lang ang ulo ko siguro dahil sa sobrang init sa labas, kaya parang wala akong gana ngayon, pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Napatitig pa siya sa hawak kong paper bag at inagaw niya iyon sa kamay ko. Hinayaan ko na lang dahil mga libro lang naman ang laman noon. Mga libro na si Christopher ang pumili dahil wala talaga ako sa mood kanina para mamili. Napilitan lang ako para may idadahilan ako kay Kenneth kung bakit ako lumabas ngayon. Okay, fine. Magpahinga ka na muna. Papupuntahan na lang kita sa kwarto kapag ready na ang dinner, sagot niya sa akin. Tumango lang ako at mabilis nang naglakad paakyat ng hagdan. Ni hindi ko na napansin pa ang seryosong titig ni Kenneth habang sinusundan ako ng tingin. Pagdating ng kwarto naglinis lang ako ng katawan at nagpalit ng damit pantulog. Pinatay ko ang ilaw at binuks ang lampshade at kaagad nang nahiga sa kama. Pinilit kong makatulog pero hindi ko talaga magagawa. Patuloy na lumilitaw sa balintataw ko ang mga nakita ko kanina sa mall. Mahigit 1 oras na akong nakahiga ng kama nang maramdaman ko ang pagbukas at sara ng pintuan ng kwarto. Alam kong si Kenneth ang pumasok pero pinanindigan ko ang pagtutulog-tulugan ko. Wala akong balak na sumabay sa pagkain sa kanya. Sa sobrang sama ng loob na nararamdaman ko ngayon sa kanya, baka maiyak lang ako at ayaw na ayaw kong mangyari iyon. Ayaw kong ipakita sa kanya na nahihirapan ako. Ella, gising ka na muna. Kakain na tayo ng dinner, narinig kong sambit niya. Iniiwasan kong magpakita ng indikasyon sa kanya na gising pa ako. Wala akong ganang kumain. Ayaw ko din munang makausap siya. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa paligid bago ko muling narinig ang pagbukas ng pintuan ng kwarto. Kasabay ng pagsara ng pintuan ay ang pagmulat ng aking mga mata at napatitig sa gawing iyon. Hindi ko na napigilan pa ang muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sobrang sumama ang loob ko sa kanya. Ito din ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam ako ng takot sa relasyon naming dalawa.
Hindi ko alam kung makakaya ko ba talaga kung sakaling mawala man siya sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya kayang tikisin. Dahan-dahan akong bumangon at naupo ng kama. Pinilit kong pigilan ang pag-iyak pero hindi ko talaga kaya. Nasasaktan ako sa isiping baka hindi nga talaga kami ang para sa isa't isa. Hindi kami bagay at hindi lahat ng tao ay maswerte pagdating sa pag-ibig. Kinabukasan, nagising ako na mag-isa na lang sa kama. Nakaalis na si Kenneth at mukhang pumasok na siya sa trabaho niya. Nag-inat muna ako bago mabilis na bumangon at diretsong naglakad patungo sa banyo para maligo na muna. Balak kong magkulong dito sa kwarto buong maghapon habang nagbabasa ng libro. Pinagbawalan nila akong gumawa ng mga gawaing bahay, kaya wala talaga akong ibang pagkakaabalahan sa araw kundi ang magbasa ng libro. Ayos na din dahil marami naman akong natutunan. Nalilibang ako at hindi ko din naman namamalayan ang paglipas ng oras. Pagkatapos kong naligo, lumabas muna ako ng kwarto para kumain ng breakfast. Bread at kape lang naman ang kinain ko at akmang muli akong babalik ng kwarto. Nang bigla akong lapitan ng isa sa mga kasambahay namin. Sinabi niya na may bisita daw na nanghahanap sa akin sa labas. Sinong bisita? Nagtataka kong tanong kay Manang. Nasa beach resort pa rin sila mommy at mukhang ako nga talaga ang pakay ng taong nasa labas. Nasa garden. Kilala niyo po siya. Gustong-gusto daw po kayong makausap. Ang kulit nga sagot ni Manang sa akin. Tumango na lang ako sa kawalan ko ng masabi. Naglakad ako palabas ng bahay at ganoon na lang ang pagkagulat ko nang makita ko kung sinong bisita ang tinutukoy ni Manang na naghihintay sa akin sa garden. Na-expired na siguro ang banya dito sa bahay dahil pinapasok na siya ng mga guard. Ang natatandaan ko bawal siya sa pamamahay na ito simula noong hindi niya sinipot sa kasal nila si Kenneth. Malalim akong napabuntong hininga habang dahan-dahan na naglakad palapit sa kanya. Ano kaya ang pakay ng babaeng ito sa akin? Sa natatandaan ko never pa kaming nag-meet ng personal. Ngayon pa lang kung sakali kaya walang dahilan para puntahan niya ako at kausapin. Gusto mo daw akong makausap, kaagad na tanong ko pagkalapit ko sa kanya. Gulat siyang napalingon bago ako sinipat ng tingin mula ulo hanggang paa. Ella right, bigkas niya. Kaagad akong tumango. Ako nga pala si Vina, nakangiti niyang sagot sa bailahad ng kanyang kamay. Atubili kong inabot ang kamay niya para makipag-shake hands. Sa totoo lang hindi ko alam kung para saan ba ang pakikipagkamay niya sa akin. Gusto niya bang ipamukha sa akin na siya ang pinili ni Kenneth? Ang sakit noon Wala sa sariling sinipat ko siya ng tingin. Mukha naman siyang mabait kaya siguro na in love sa kanya si Kenneth ng todo. Kaya siguro kahit na anong gawin ko, bumabalik pa rin sa kanya si Kenneth. Sa wakas, nagkaharap din tayo. Matagal ko na sanang gusto kang makausap kaya lang natatalo ako ng hiya. Alam mo na galit sa akin ang lahat dahil sa hindi ko pagsipot sa kasal naming dalawa ni Kenneth noon, sagot niya sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Muli ko siyang sinipat ng tingin at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng panliliit sa sarili ko dahil kahit saang angulo tingnan malaki talaga ang lamang niya sa akin. Tindig pa lang nagmumukha na akong alalay niya. Aminado ako na kulang talaga ako sa tiwala sa sarili. Lumaki ako sa mahirap na pamilya na binabato kami ng iinsulto ng mga taong nakapaligid sa amin. Kaya kung self-confidence ang pag-uusapan, kulang talaga ako sa bagay na iyon. Tumataas lang ang level ng self-confidence ko kapag kasama ko si Kenneth. Nagkausap na kami ni Kenneth at pinatawad niya na ako, maya-maya muli niyang bigkas. Blanko ang mga matang tinitigan ko siya habang hindi ko napigilan ang sarili ko ang pagkuyom ng kamao ko. Napatawad na siya ni Kenneth. Ibig bang sabihin nagkabati na sila? Kailan pa? Kaya ba sila magkasama kahapon? Isa ba siya sa mga dahilan kaya ginagabi ng uwi si Kenneth nitong mga nakaraang araw? Narealized ko ang malaking pagkakamali ko sa kanya at labis kong pinagsisisihan iyon. Nagkausap kami at nagkasundo na kung pwede muli naming subukan na mabuo kami. Mahal ko siya at sinabi niyang ako pa rin ang mahal niya, bigkas niya na tuluyang nagpadurog sa puso ko. Pigil ko ang sarili ko na maiyak sa harapan niya. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa iyo. Ikaw ang nag-motivate sa kanya noon para makalakad siya ulit kaya ayaw niyang masaktan ka. Wala siyang lakas ng loob ngayon para sabihin sa iyo na hindi ka na niya kailangan. Salitang binitawan na halos umalingaw-ngaw sa pandinig ko.
Nanghihina akong napaupo sa isang upuan habang hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Sorry, Ella. Babae din ako at alam ko kung ano man ang nararamdaman mo ngayon. Pero kung talagang mahal mo siya, pwede bang palayain mo na siya? Marami na siyang mga pinagdaanan sa buhay at sana huwag na natin pang dagdagan. Balak niyang ituloy namin ang kasal namin kaya sana lang, hindi niya na natuloy pa ang sasabihin niya nang bigla ko iyong putulin. Pwede bang umalis ka na? Wala akong pakialam kung nagkabalikan man kayong dalawa. Hangat hindi si Kenneth ang nagtaboy sa akin, hindi ako aalis sa piling niya. Kung pinangakuan kanya ng kasal, pinangakuan niya din ako, sagot ko sa kanya at mabilis ko na siyang tinalikuran. Hindi ko na kaya pa ang pakiharapan siya. Hindi ko kayang makita ng ibang tao kung gaano ako kamiserable ngayon. Pagkagaling sa garden diretso akong naglakad patungo sa kwarto. Wala akong ginawa kundi ang umiyak ng umiyak hanggang sa nakatulog ako. Nagising ako na masakit ang ulo ko at nakakaramdam ako ng pangangasim ng aking sikmura. Dali-dali akong bumangon ng kama at halos takbuhin ko ang banyo, huwag lang akong magkalat. May kung anong bagay kasi ang gustong lumabas sa sikmura ko, kaya pagkapasok ko sa loob ng banyo diretso ako sa toilet bowl at sumuka ng sumuka. Wala naman akong naisip na ibang kinain kaninang umaga liban sa tinapay at kape lang. Kung sa pagkain, imposible namang magka-food poisoning ako. Siguro dahil sa halos maghapon kong pag-iyak kaya ako nagkakaganito. Pagkatapos kong sumuka, nagmumog at naghilamos lang ako at mabilis nang lumabas ng banyo. Sakto naman pagkalabas ko narinig ko ang pagtunog ng aking phone, kaya dali-dali kong dinampot iyon at sinagot. Hello, kaagad kong sambit. Hindi ko na inabala pa ang sarili ko na tingnan kung sino ang tumatawag. Sweetheart, kaagad naman nasambit ng nasa kabilang linya. Kahit na masama ang pakiramdam ko, hindi ko napigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Sa wakas naalala niya din akong tawagan. Biglang salakay ng tuwa ang kaagad na naramdaman ng buo kong pagkatao. Ibig lang sabihin ito na malaki pa rin ang pag-asa na ako pa rin ang pipiliin niya. Na baka hindi totoo ang sinasabi ni Vina sa akin kanina. Ken, napatawag ka? I missed you. Hindi ko napigilang bigkas kasabay ng pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. I missed you too, sweetheart. Tumawag ako dahil may gusto sana akong sabihin sa iyo. May bigla ang site visit kami for 3 days, kaya baka sa weekend na ako makakauwi. Inutusan ko na si Reggie na ikuha ako ng ilang pirasong damit dyan sa bahay. Pwede mo bang ihanda lahat ng mga kailangan ko? Sagot niya sa kabilang linya na kaagad na nagpabura ng masayang ngiti sa labi ko. Sa isang iglap, bigla akong nakaramdam ng lungkot. Biglang bumigat ang pakiramdam ko kasabay ng biglang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Ewan ko ba? Napapansin ko nitong mga nakaraang araw na napakaiyakin ko na. Siguro dahil sa mga bagay na gumugulo sa isipan ko. Masyado kasi talaga akong kinain ng takot na baka tuluyan na siyang mawala sa akin. Na baka bigla na lang silang magkabalikan ni Vina at maiiwan akong luhaan. Ewan ko ba masyado akong napapraning ngayon? Natatakot akong isipin na baka sa isang iglap, tuluyan nang mawala sa akin si Kenneth. May site visit ka? Bakit biglaan naman yata? Mahina kong bigkas at pigil ko ang sarili ko na pumiyok. Ayaw kong ipahalata sa kanya na umiiyak ako. Ganito talaga minsan ang nature ng negosyo. May mga bagay minsan na hindi namin kontrolado. Pasensya ka na, sweetheart, ha? Don't worry, babawi ako sa iyo pag-uwi ko. Sa ngayon kailangan ko talaga muna itong gawin dahil malaki ang maitutulong nito sa kumpanya. Mahabang sagot niya sa akin. Kaagad kong pinunasan ang luha sa aking mga mata at malungkot na napatitig sa kawalan. Buwisit kasi talaga. Bakit ganito? Bakit may bahagi ng utak ko na nagsasabi na hindi naman talaga site visit ang dahilan kung bakit hindi siya makakauwi ng 3 days? Baka kay Vina lang siya umuwi at ayaw niya lang akong prangkahin eh. Baka totoo ang sinabi ni Vina sa akin kanina na hindi niya kayang tapatin ako dahil ayaw niya akong masaktan. Hello? Ella? Sweetheart? Nandyan ka pa ba? Muli akong bumalik sa huwesyo nang muli kong narinig ang tinig ng nagtatakang si Kenneth. Ha? Nandito pa ako. Sige, ihahanda ko lang ang mga gamit mo. Kaagad ko namang sagot sa kanya. Ano ba ang nagyayari sa iyo? Masama ba ang pakiramdam mo? Bakit parang may sipon ka? Nagtataka niya namang sagot.
Saglit kong inilayo sa tainga ko sang cellphone at huminga ako ng malalim. Ha? Hindi. Ayos lang ako. Kakagising ko lang kasi kaya medyo malat ang boses ko. Sige na Ken, ihahanda ko lang ang mga gamit mo. Bye, sagot ko at kaagad na pinindot ang end button ng cellphone. Muling tumulo ang masaganang luha sa aking mga mata. Ganito pala ang pakiramdam kapag nagsiselos ka. Lahat ng kilos ng taong mahal mo binibigyan mo ng masamang kahulugan. Feeling ko talaga hindi naman site visit ang pupuntahan niya eh. Baka nga si Vina ang dahilan kaya hindi siya makakauwi ng 3 days. Hindi niya naman ito ginagawa dati eh. Kahit gaano pa siya kaabala sinisigurado niyang nakakauwi siya ng bahay tapos dumating lang ulit si Vina sa buhay niya biglang nagbago na ang lahat. Siguro ayaw niya na talaga sa akin. Kahit na lumuluha, naglakad ako patungo sa walk-in closet. Kinuha ko ang may katamtamang laki ng luggage at naglagay ng ilang pirasong damit. 3 days daw siyang mawawala kaya naglagay na din ako ng pang 3 days niyang damit at iba pang mga gamit. Wala naman siyang nabangit kung anong klaseng damit ang kailangan niya, kaya pinili ko na lang ang mga pang-office attire niya. Kung si V naman ang kasama niya sa 3 araw, tanging pag-iyak na lang siguro talaga ang magagawa ko. Kakatapos ko lang i-ready ang mga gamit ni Kenneth nang marinig ko ang mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Dali-dali akong naglakad patungo doon at binuksan ang pintuan. Kaagad na tumampad sa mga mata ko ang isa sa mga kasambahay namin. Nasa ibaba na po si Sir Reggie ma'am, imporma niya sa akin. Tumango lang ako at niluwagan ang pagkakabukas ng pintuan ng kwarto. Pakibigay na lang sa kanya ang luggage na iyan. Hinihintay ka mo ni Kenneth iyan, sagot ko. Tumango naman si Manang at pumsok na siya sa kwarto para kunin ang luggage. Hinintay ko munang makalabas siya bago ko isinara ulit ang pintuan ng kwarto. Masyadong matagal ang 3 days para sa akin na hindi nakakasama si Kenneth, kaya para akong pusang hindi mapanganak sa paglipas ng oras. Hindi ako mapalagay at gusto ko nang hilahin ang araw para sana matapos na ang 3 days. Ganito talaga siguro ang feeling na wala kang ginagawa sa buhay mo. Ang bawat minuto ay ramdam na ramdam ko. Wala din akong ganang kumain at palagi din sumasakit ang ulo ko. Siguro dahil hindi ako nakakatulog ng maayos. Ma'am, nakaredy na ang lunch mo. Tulala akong nakatitig sa kawalan nang bigla akong lapitan ni Manang para imporma na ready na daw ang pagkain ko. Bukas pa ang uwi ni Kenneth at miss ko na siya. Last na pag-uusap namin ay noong ipinahanda niya sa akin ang mga damit na susuotin niya dahil hanggang ngayon hindi na siya tumawag sa akin. Ni hindi niya man lang ako kinumusta. Ilang beses ko na din siyang sinubukang tawagan pero hindi ko siya makontak. Walang signal or di kaya naka-off ang cellphone niya. Busog pa ako Manang. Kakain na lang ako mamaya kapag nakakaramdam ako ng gutom, walang gana kong sagot. Saglit na natigilan si Manang habang seryoso akong tinitigan. Ma'am, ganyan din ang sinabi mo kaninang umaga. Halos hindi mo din ginalaw ang pagkain mo. Teka lang, pasensya na kung matanong ko ito sa iyo pero nagpa-check up eh. Na ba? Baka naman buntis ka, narinig kong tanong ni Manang kaya kaagad niyang nakuha ang atensyon ko. Maang akong napatitig sa kanya. Huwag mong masamain ang tanong ko ma'am. Amo na din ang turing namin sa iyo, pero gano pa man hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo mo sa amin. Nagtataka lang kasi, ang laki ng ibinagsak ng katawan mo. Wala namang masama kung mag-pregnancy test ka, di ba? Gusto mo bilhan kita sa botika ng pangpi, muling wika ni Manang. Hindi ko napigilang mapaisip. Biglang dagsa ng realisasyon sa utak ko. Kailan nga ba ako huling dinatnan ng monthly period ko? Kumain ka muna ma'am tapos ibibili kita ng pangpi mo. Para malaman natin kung talagang nagdadalang tao ka. Nako, tiyak na matutuwa nito si Sir Kenneth, nakangiting muling wika ni Manang. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapalunok ng laway. Bigla akong nakaramdam ng takot. Paano nga kung buntis ako? Ano ang gagawin ko? Sige po Manang. Pakisuyo na lang po sa pagbili ng SC. Salamat po, pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Nakangiting tumango si Manang kaya naman kaagad na akong naglakad patungong dining area. Kung sakali mang nagdadalang tao ako, kailangan kong alagaan ang sarili ko. Kailangan kong kumain. Hindi pwedeng palagi akong ganito. Iyon nga lang pagdating naman sa dining area, halos hindi ko naman makain ang mga pagkain na nasa harapan ko.
Wala talaga akong appetite. Pinilit ko ngang tikman pero hindi talaga kaya. Ayaw tanggapin ng sikmura ko ang mga pagkain na nakahain sa harapan ko. Wala akong choice kundi ang muling tumayo at nagmamadaling umalis ng dining area. Kahit sa amoy ng mga pagkain hindi ko din talaga gusto. Sumasakit ang ulo ko na parang naduduwal ako. Mabilis akong nagkalad pabalik ng kwarto. Kailangan ko lang siguro itong itulog. Baka sa kakapuyat ko kaya ako nakakaramdam ng ganito. Pagkadating ng kwarto kaagad na akong nahiga ng kama. Para na akong mababaliw sa nararamdaman kong ito. Malungkot ako na wala si Kenneth, dagdagan pa na hindi ako makakain. Kapag magtuloy-tuloy ang ganito baka masisiraan na ako ng bait. Tulala akong nakatitig sa kawalan nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Wala sa sariling dinampot ko iyon tiningnan. Napakunot pa ang noo ko nang mapansin ko na may message request ako. Kaagad kong binuksan at ganoon na lang ang lungkot na nararamdaman ko na larawan ni Kenneth, kasama ni Vina ang sumalubong sa akin. Hindi ko na napaigilan pa ang muling pagpatak ng luha sa aking mga mata habang titig na titig sa larawan. Pareho silang nasa kama habang parehong nakangiti. Selfie ang kuha ng naturang larawan kaya naman kitang-kita ang tuwa sa mga mukha nila pareho. Lalo naman akong nakaramdam ng matinding selos. Impit na akong napahikbi kasabay ng pagbato ko sa hawak kong cellphone, huli na nang. Marealized ko ang kagagahan kong ginawa dahil nagkahiwa-hiwalay na ang aking cellphone pagtama pa lang sa pader. Para akong batang inagawa ng laruan habang hindi ko na napigilan pa ang malakas na pag-iyak. Sira na ang cellphone ko, wasak pa ang puso ko. Siguro nga tama si Vina, hindi na ako kailangan ni Kenneth sa buhay niya. Magiging malaking balakid lang ako sa kaligayahan niya, kaya naman wala na sigurong dahilan pa para manatili ako sa bahay na ito. Wala nang dahilan pa para manatili ako sa piling niya. Mahal ko siya at noong paman wala na akong ibang hangad kundi ang kaligayahan niya. Wala akong ibang gusto kundi ang maging masaya siya. Kung ang paglayo kong ito ang maging sagot para sa katahimikan at kaligayahan niya, handa akong gawin. Handa akong magparaya, magiging masaya lang siya. Kaagad akong bumaba ng kama at dinampot ang basag ng cellphone. Wasak ang screen kaya hindi ko na talaga ito mapakinabangan pa. Wala akong choice kundi itapon na lang sa basurahan. Mabilis akong pumasok ng walk-in closet at naghanda ng mga dadalhin. Ilang pirasong damit lang naman. Siguro naman hindi magagalit si Kenneth kung sakaling kukuha ako ng ilang pirasong damit na binili niya para sa akin. Nang matapos kong mag-impake, nilagay ko lang sa katamtamang laki ng bag ang napili kong damit at mabilis nang lumabas ng kwarto. Nakasalubong ko pa si Manang habang palabas ako ng bahay at mukhang nabili niya na ang ipinabili ko sa kanyang pregnancy test. Saan ka pupunta, Ma'am Ella? Nagtataka niyang tanong sa akin, sabay sulyap sa bag na dala-dala ko. Emergency po, Manang. Kailangan ko na pong umalis, sagot ko sa kanya. Lalo naman siyang nagtaka. Emergency? Alam ba ito nila Madam at Sir? Nagtataka niyang tanong. Alanganin naman akong tumango. Opo, alam nila, nagsisinungaling kong sagot sabay iwas ng tingin. Ella, magtapat ka nga sa akin. Total naman hindi na din iba ang turing ko sa iyo, may problema ka ba? Ilang araw na kitang napapansin na wala sa sarili mo. Nag-away ba kayo ni Sir Kenneth? Seryoso niyang tanong. Hindi ko na naman napigilan pa ang muling pagpatak ng luha sa akin mga mata dahil sa tanong niyang iyon. Hindi niya na ako mahal, Manang. Nagkabalikan na si Kenneth at Vina, umiiyak kong bigkas. Napansin ko ang pagkagulat sa mga mata ni Manang nang marinig niya ang sinabi ko. Wala namang patid ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Magkasama sila ngayon. Siguro hindi niya na talaga ako kailangan. Siguro hindi niya naman talaga ako mahal. Kaya lang siya nagkagusto sa akin dahil inalagaan ko siya noong mga panahong helpless siya, umiiyak kong bigkas. Baka naman nagkakamali ka lang. Saksi kaming lahat kung gaano ka kamahal ni Sir Kenneth. Ella, hintayin mo muna siya. Pag-usapan niyo ito ng personal. Baka naman kulang lang kayo sa communication dahil di ba nga, sobrang busy niya nitong mga nakaraang buwan, sagot ni Manang. Kaagad naman akong umiling. Hindi ko na talaga kaya, Manang. Kapag magtagal pa ako sa bahay na ito baka mabaliw na ako sa kakaisip. Mas maganda na din siguro ang ganito. Mas mabuting ako na ang lumayo, kaysa naman hintayin ko pang ipagtabuyan niya ako, sagot ko sa kanya.
Hey naku! Peace talaga ang Vina na iyon. Alam kaya ito nila madam? Dapat pala hindi na lang kita hinayaan na makausap mo ang babaeng iyon eh. Ano ba ang sinabi niya sa iyo? Simula noong nagkausap kayo nagiging malungkutin ka na, sagot ni Manang. Kaagad naman akong umiling. Ayaw ko nang magkwento dahil mas lalo lang akong masasaktan. Ang gusto ko lang talaga ay ang makaalis muna sa bahay na ito. Gusto ko muna ng ibang environment. Baka kapag nakaalis na ako dito gumaan na ang pakiramdam ko. Hindi na po Manang. Basta, aalis na lang po ako, malungkot kong bigkas at mabilis nang naglakad palabas ng bahay. Nagtaka pa nga ang dalawang guard nang makita nila ang dala-dala kong bag pero hindi na sila nagtanong. Napansin marahil nila na wala ako sa muod at namamaga na ang mga mata ko. Isa pa, nakasunod sa akin si Manang hanggang sa nakalabas ako ng gate. Ilagay mo na lang sa loob ng bag mo itong pregnancy test na binili ko para sa iyo. Mag-ingat ka ha. Tawagan mo ako kapag nakarating ka na sa pupuntahan mo. Wika ni Manang sa akin at siya na mismo ang nagbukas ng bag ko para ipasok sa loob ng isang plastic bag tanging pagtango lang ang naging sagot ko. Paano ko kaya siya matatawagan gayong sira ang phone ko? Imposible na iyon at imposible na makabili ako ng bago dahil sakto lang din ang dala kong pera. Si Manang na din ang nagpara ng taxi para sa akin. Nagpahatid ako sa bus terminal at sakto naman pagkadating ko paalis na din ang isang bus na ang biyahe pauwi ng probensya kung saan ako lumaki. Uuwi muna ako sa amin para makapag-isip-isip. Isa pa, kung sakaling nagdadalang tao man ako kailangan ko talaga ng pahinga. Kailangan ko ang pamilya ko para damayan ako. Parang naghimala ang langit dahil buong biyahe akong nakatulog. Siguro sa kakapuyat ko nitong mga nakaraang araw mabilis akong ginupo ng antok. Isa pa inabot na kami ng gabi sa daan at halos lahat ng kasakay ko tulog na din. Nagising na lang ako na nasa bus terminal na ng probensya kung saan ako lumaki. Nag-umpisa ng sumilay ang haring araw sa silangan. Umaga na at muli kong nasilayan ang payak na lugar namin. Kaagad kong kinuha ang mga gamit ko at nag-abang ng jeep na masasakyan papunta sa baryo namin. Mula bus terminal hanggang sa bahay namin abutin pa ng mahigit 1 oras ang biyahe. Kahit na nakatulog ako sa biyahe, ramdam ko na ang pagod. Puro mga palayan at tubuhan na ang nadadaanan ng jeep kaya naman ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin. Malayong malayo sa klima ng Metro Manila. Sa tabi na lang po Manong, malakas kong bigkas kaya kaagad nang pumara si Manong. Mula kalsada, maglalakad pa ako ng halos 10 minuto sa maliit na daan papasok sa baryo namin. Kabisado ko ang lugar na ito at halos magkakakilala ang mga tao, kaya palagay naman ang loob ko. Ella, ikaw ba iyan? Inuumpisahan ko ng tahakin ang makipot na daan nang may tumawag sa pangalan ko. Wala sa sariling napalingon ako at kaagad na sumalubong sa paningin ko ang isang familiar na mukha. Nanalagring bigkas ko. Kaagad naman siyang napangiti. Siya ang sinamahan ko noong lumuwas ako ng Manila. Nagkahiwalay lang kami ng landas dahil tumakas nga ako sa dati kong amo at napunta naman ako kina Sir Drake at Ma'am Jen. Kumusta ka na? Bakasyon mo? Nako, mukhang asensado ka na nakangiti niyang tanong sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Nako, ayos lang ako nana. Opo, bakasyon na muna ako. Namimiss ko na kasi sila nanay at tatay pati na din ang mga kapatid ko, nakangiti kong sagot. Ganoon ba? Sige, halika na, sabay na tayo. Ito ang mahirap sa lugar natin eh. Hindi pa kayang pasukin ng mga sasakyan. Tingnan mo, ganoon pa rin ang daan. Napakasukal pa rin, reklamo niya. Tama naman kasi si Manang. Right of way na ng mga tao sa baryo namin itong masukal na lugar. Mukhang maraming taon pa ang bibilangin bago unlad itong lugar namin. Ilang tao lang kasi ang nagmamay-ari sa isang malawak na lupain. Pagdating ko sa bahay, napansin ko pa ang pagkagulat sa mukha nila nanay, tatay at mga kapatid ko dahil sa pagdating ko. Bumuhos ang luha dahil sobrang namiss daw nila ako. Ganoon din naman ako sa kanila. Medyo umayos-ayos naman ang bahay namin. Hindi na butas-butas ang bubong ganon din ang mga dingding. Sementado na din ang sahig. Malayo na sa dati naming bahay. Siguro malaking tulong talaga ang pera na pinapadala ko buwan-buwan. Iyon nga lang, medyo nag-aalala ako ngayon. Paano kung buntis ako? Paano kaya ako makapagtrabaho nito?
Paano na ang mga kapatid ko na umaasa sa akin? Kasalukuyan akong nakadungaw sa bintana ng bahay namin nang unang umagaw sa atensyon ko ang under construction na bahay sa medyo hindi kalayuan sa bahay amin. Hindi pa tapos pero halata ng mapera ang may-ari noon. Sino kaya sa mga kababaryo ko ang biglang yaman at naka-afford magpatayo ng malaking bahay? At hindi ba't favorite mo ito? Napukaw lang ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko ang boses ni Thalia. Pang-5 sa aming magkakapatid. Malapit talaga siya sa akin at umalis lang saglit dito sa tabi ko para siguro bilhan ako ng kakanin. 3:00 na ng hapon at sa sobrang pagod ko sa bayahe nakatulog kaagad ako kanina pagkasayad pa lang ng likod ko sa higaang papag na tanging banig lamang ang sapin. Malayo sa hinihigaan kong malambot na kama sa kwarto ni Kenneth. Saan mo binili ito? Nagtataka kong tanong kay Thalia. Kaagad naman siyang napangiti at naupo sa tabi ko. Nakidunga na din sa bintana at direktang nakatitig sa ipinapatayong bahay. Sa tindahan nila Ondo. Iyong manliligaw mo dati ate, sagot niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi nang maalala ko kung sinong Ondo ang tinutukoy niya. Si Raimundo na kababata ko na walang ibang ginawa noon kundi ang magpalipad, hangin sa akin. Si Ondo na sobrang kulit at talagang pinipilit niya sa akin ang kanyang pagsintang puroro. Nagbihis pa nga noon na mamanhikan dahil gusto niya na talagang ikasal kami pero todo tanggi talaga ako. Hindi ko naalalang sinagot ko siya or naging boyfriend siya para pag-alayan niya ako ng kasal. Isa din iyon sa dahilan kaya talagang pinursige ako na makaalis sa lugar na ito dahil sa kakulitan ni Ondo. Bakit doon? Ayaw kong kainin iyan. Baka may gayuma iyan, sagot ko naman. Kaagad namang natawa si Thalia. Si ate talaga. Hindi na uso ang gayuma ngayon. Saka hindi naman si Ondo ang nagluto niyan eh. Sige na, kainin mo na. Nasa bukid sila nanay pati na din ang iba pa nating mga kapatid. Ibinilin ka ni nanay sa akin na bilhan ka daw ng merienda dahil hindi ka masyadong nakakain kanina, sagot ni Thalia. Binalatan niya pa ang kakanin pero tinitigan ko lang iyon. Wala talaga akong gana. Ikuha mo na lang ako ng mga utos ko kay Thalia. Sige, may binibenta ding mga sila Ondo. Ibibili kita, sagot niya at mabilis nang naglakad paalis. Naiwan naman akong muling napatitig sa under construction na bahay. Pangarap ko din sana na mapatayuan sila nanay ng ganyan kagandang bahay. Kaya lang paano ko kaya magagawa iyon? Back to zero na naman ako. Walang trabaho at hindi ko alam kung paano nga ba muling magsimula. Hindi ko mapigilang maluha nang sumagi sa isipan ko si Kenneth. Hindi ko alam kung nakauwi na ba siya galing sa site visit ko nun niya. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag malaman niyang umalis na ako? Siguro masaya siya. Wala nang magiging balakid sa pagmamahala nilang dalawa ni Vina. Kainis naman kasi. Bakit ko ba siya pinatulan? Dapat talaga dumistansya na ako sa kanya eh. Wala sana ako sa ganitong sitwasyon. Hindi sana ako nasasaktan ngayon. Dapat talaga hindi ako naniwala sa kanya noong sinabi niya na mahal niya daw ako. Dapat hindi ako nagpadala sa bugso ng damdamin ko. Paano na kaya ako nito? Paano na ang buhay ng mga kapatid ko na umaasa sa akin? He asked, ang hirap pa naman ng buhay. Ella, sweet. I miss you. Nasa ganoon akong sitwasyon nang marinig ko na may sumigaw sa harapang bahagi ng aming bahay. Wala sa sariling pinunasan ko ang luha sa aking mga mata at mabilis na naglakad palabas ng bahay. Naabutan ko sa bakuran namin si Ondo na may pasan sa balikat niya na sako. Nakasunod naman sa kanya ang kapatid kong si Thalia. Ondo. Ano iyan? Nagtataka kong tanong. Imbes na makakuha ako ng sagot mula kay Ondo, para siyang naistatwa sa harapan ko na nakatitig sa akin. Ni hindi niya pa nga naibaba ang buhat-buhat niyang sako. Mga ate. Sinabi ko sa kanya na gusto mo ng mangga kaya kaagad niyang binuhat ang manggang iyan mula sa tindahan nila at dinala dito sa atin, nakangiting sagot ni Thalia. Hindi ko mapigilang mapangiwi. Mukhang umpisa na namang ang konsumisyon ko nito kay Ondo eh. Ilang beses ko na ba siyang binasted noon pero bakit parang wala pa ring epekto sa kanya? Sweet, ang ganda mo na lalo, narinig kong bigkas niya. Hindi ko tuloy malalaman kung matatawa ba ako sa hitsura niya or hindi. Tulala pa rin siya at kung hindi pa siya kinalabit ng kapatid kong si Thalia, baka tuluyan ng maging bato ang taong ito.
Kuya Ondo, ibaba mo muna iyang sako, narinig kong bigkas ni Thalia. Napakurap ng makailang ulit si Ondo at buong ingat na ibinaba ang pasan-pasan niyang sako. Kaagad na sumalubong sa paningin ko ang sangkatutak na hilaw at hinog na mga. Sweet! Nagbalik ka. Tamang-tama. Pwede nang katayin ang mga alaga kong baboy. Kakausapin ko si tatay mo mamaya para makapamanhikan na kami, narinig kong bigkas niya. Kaagad ko naman siyang pinanlakihan ng mga mata. Heto na naman kami. Balik sa dati at balik sa kakulitan niya. Itset Ondo, baksyong lang ako. Babalik din ako ng Manila sa susunod na buwan, nagsisinungaling kong bigkas. Ano ba ang pwedeng gawin sa lalaking saksakan ng tigas ng ulo? Bakit parang hindi man lang nabawasan ang kakulitan ng Ondo na ito? Inutil. Bakit niyo hinayaan na makaalis? Galit kong singhal sa dalawang gwardiya namin. Kakarating ko lang galing site visit pero isang nakaka-stress at nakakagalit na balita ang kaagad na sumalubong sa akin. Umalis daw si Ella na may daladalang bag. Lahat ng pagod sa bayahe na nararamdaman ko biglang naglaho. Napalitan iyon ng pangamba at takot sa isiping umalis si Ella kahapon pa at ni hindi man lang nagpaalam sa akin. Sir, papasensya na po. Pinayagan namin dahil nagpaalam naman daw siya sa'yo, pautal-utal na sagot ni Manang. Isa siya sa pinakamatagal na kasambahay namin at close din silang dalawa ni Ella. Paano ko siya papayagan gayong wala ngang signal sa lugar na pinuntahan ko, galit kong singhal. Nakalimutan ko na matanda pala itong nasa harapan ko. Basta iyon ang sabi niya. Saka nag-away po ba kayo, sir? Ilang araw ko na siyang napapansin na umiiyak Simula noong nagkausap sila ni Vina, sagot ni Manang. Lalong nagsalubong ang kilay sa narinig kong pangalan. Paanong nasali si Vina sa topic namin? Nagkausap sila? Kailan? Seryoso kong tanong. Nagkatinginan pa silang lahat ng mga kasambahay na nakahilira sa harapan ko bago muling nagsalita si Manang. Noong unang araw na hindi kayo nakauwi, sagot ni Manang sa akin. Muli kong binalingan ang dalawang guard na noon hindi makatingin ng diretsyo sa akin. Sino ang nagbigay sa inyo ng go signal para papasukin si Vina? Sino? Galit kong singhal sa dalawa. Sorry po boss, nawala sa isip namin. Huli na nang ma-realize namin na bawal pala siyang papasukin, sagot ni Manong Guard. Nanginginig ang laman ko at pigil ko ang sarili ko na manakit. Hindi aalis si Ella ng basta-basta na kung walang nag-udyok. Nakakinis. Saan siya nagpunta? Saan ko siya hahanapin? Hindi ko kayang mabuhay na wala siya. Hindi ko kayang kumilos na wala siya sa tabi ko. Pasensya na talaga sir. Umalis lang ako saglit at bumili ng pang-ini niya tapos pagbalik ko paalis na siya Hindi ko na siya napigilan dahil nitong mga nakaraang araw hindi na din siya nagkakakain. Baka buntis kaya siya umalis sir, sagot ni Manang na siyang dahilan kaya kaagad na nanlaki ang mga mata ko. Buntis? Buntis si Ella, tanong ko. Kaagad akong nilukob ng hindi maipaliwag na damdamin. Kinakabahan ako na nasasabi. Natatakot din akong baka kung mapahamak siya sa pag-alis niyang ito. Hindi niya kabisado ang Metro Manila. Saan ko siya hahanapin? Hindi pa naman sure sir. Umalis nga kasi si Ma'am Ella na hindi pa nagagamit ang pang-ini, sagot ni Manang. Dali-dali kong hinugot sa bulsa ko ang cellphone ko at tinawagan siya pero ganoon na lang ang panlulumo ko nang hindi ko siya ma-contact. Naka-off pa rin ang phone niya. Hay, hindi niyo po talaga siya matawagan sir. Sira po ang phone niya, muling wika ni Manang. May dinukot siya sa kanyang bulsa at iniabot sa akin. Tinitigan ko iyon at doon ko napagtanto kung bakit hindi ko matawagan si Ella. Basag ang cellphone niya. Paano nangyari iyon gayong maingat siya sa mga gamit niya? Ibinulsa ko ang sirang phone ni Ella at muling nagdial. Sa pagkakataon na ito kaagad nang sumagot ang nasa kabilang linya. Gusto kitang makausap. Sa kondo. Ngayon na walang paligoy-ligoy kong wika sa kanya. Kilala ko si Vina, kahit ang maliit na pag-asa gagawin niya magkabalikan lang kami. Kung nakausap niya si Ella, alam kong siya talaga ang dahilan kung bakit ito biglang naglayas. Lintik na Vina na ito, akala ko ba nagkapaliwanagan na kami? Tutulungan ko ang negosyo ng pamilya nila para muling makabangon kapalit ng iwasan niya na ako. Okay Ken, darating ako promise, excited niyang bigkas. Kaagad namang tumaas ang sulok ng labi ko sa naging sagot niya. Binalingan ko si Reggie pati na din ang driver ko. Sa kotse, bigkas ko at mabilis naglakad pabalik ng kotse.
Kaagad naman silang sumunod sa akin. Sinabi ko sa driver na sa kondo ang punta namin. Ang kondo kung saan palagi naming tinatambayan ni Vina noong bago ako nag-propose ng kasal. Kasal na hindi natuloy dahil hindi naman sumipot si Vina na siyang labis kong ipinagpasalamat. Huwag na huwag magkamali sa pagsagot sa akin ang babaeng ito kung hindi sisiguraduhin kong sa kangkungan siya pupulutin kasama na ang buong pamilya niya. Mahirap pala talaga ang magpakahero. Habang nasa sasakyan ako muli akong nagdial at tinawagan si Uncle Rafael. Ngayon ko higit kailangan ang tulong niya. Uncle, I need your help. Nawawala si Ella. Hindi po ba't may mga kilala kayong magaling na investigador? Kailangan ko siyang mahanap sa lalong madaling panahon, bigkas ko. Kaagad namang sinabi ni Uncle Rafael na papupuntahin niya daw dito sa bahay ang investigador bukas ng umaga. Aalma pa sana ako dahil masyado nang matagal. Ang bukas ng umaga sa akin pero wala na akong nagawa pa. Pinatayan na din kasi ako ng phone. Hindi ko masisisi si Uncle. Kapag mga ganitong oras, mahirap talaga siyang makausap lalo na kapag nasa mansion na siya. Mas gustuhin niya pa kasing makapag-bonding sa mga anak niya. Quality time ang tawag niya doon. Kapag nasa mansion na siya gusto niyang ituon ang buo niyang atensyon sa asawa at anak niya. Pagdating ng kondo unit ko naghihintay na sa akin si Vina. Halos maghubad na nga at naalarma lang nang mapansin niya na may kasama ako. Ken, akala ko ba hindi na natuloy pa ang sasabihin niya nang mabilis ko siyang nilapitan. Mariin ko siyang hinawakan sa braso at seryosong tinitigan sa mga mata. Ano ang ginawa mo sa bahay noong nakaraang araw? Ano ang sinabi mo kay Ella, bigkas ko? Napansin ko ang takot na kaagad na rumihistro sa mga mata niya pero wala na akong pakialam. Kahit nakatiting na damdamin, wala na akong naramdaman sa kanya. Tuluyan nang naangkin ni Ella ang isip at puso ko. Oras na may masamang mangyari sa kanya, sisiguraduhin ko na hindi lang ikaw ang maghirap. Tandaan mo iyan, galit kong bigkas kay Vina at halos patulak ko siyang binitawan. Tumama ng bahagya ang ulo niya sa gilid ng center table pero hindi ko na pinansin pa. Naupo ako ng sofa at seryoso siyang tinitigan. Magsalita ka. Ngayon pa lang sabihin mo na sa akin kung ano ang nagawa mong kasalanan. Hangat kaya ko pang magpigil Vina sabihin mo kung anong mga kasinungalingan ang pinagsasabi mo kay Ella, galit kong singhal sa kanya. Isang malakas na pag-iyak naman ang narinig ko mula sa kanya, kaya kaagad kong pinulot ang flower vase na nasa harapan ko at galit na ibinato. Naglikha iyon ng malakas na ingay dahil sa pagkabasag. Huwag na huwag mo akong idaan sa paiyak-iyak na yan dahil hindi mo ako madadala dyan. Busy ako at wala akong panahon na kausapin ka ng matagal. Since ayaw mong magalita mabuti pa sigurong putulan na lang kita ng dila, galit kong singhal sabay senyas kay Reggie. Mabilis naman siyang naglakad palapit sa akin at iniabot niya ang gunting. Kaagad ko naman iyong tinangap. Hindi. Huwag. Huwag mong gawin sa akin yan, magsasalita na ako. Willing akong humingi ng sorry sa kanya para maging maayos na kayo pa para maging maayos na ang lahat, takot na sagot ni Vina. Matalim ang mga matang tinitigan ko siya. Sinabi ko sa kanya na nagkabalikan na tayo. Ken, sorry. Alam mo naman siguro kung gaano ko pinagsisisihan lahat ng mga kasalanan na nagawa ko sa'yo. Umaasa ako na muli kang bumalik sa akin, kaya sinabi ko sa kanya na hindi mo na siya kailangan, sagot niya na lalong nagpasiklab sa galit na nararamdaman ko. Pigil ko ang sarili kong lapitan siya at pilipitin ang leeg. Sinasabi ko na nga ba May ginawa talagang kabulastugan ang babaeng ito kaya umalis si Ella. Talaga bang hindi ka titigil? Ano pa ba ang gusto mo, Vina? Sa kabila ng mga kasalanan na nagawa mo sa akin, pinilit ko pa ring magpakatao sa iyo. Sa inyong lahat pati na din sa pamilya mo, galit kong sigaw sa kanya. Halos lumabas na pati ang litid ko sa leeg dahil sa galit. Miss na miss ko na si Ella. Gusto ko na siyang makita. Kaya pala noong huli ko siyang nakita masyado siyang malungkot. Hindi ko naman kasi pinansin. Akala ko pagod lang siya kaya hinayaan ko na lang. Iyon pala may malalim siyang dahilan. Ang tanga ko. Sobrang tanga ko. Mula ulo hanggang talampakan kilalang kilala ko si Ella. Nararamdaman ko kung masaya or malungkot siya. Bakit ba masyado akong nagpakalunod sa trabaho? Pwede ko naman sana siyang pakasalan kahit sa huwes na lang muna. At least sigurado ako na naitali ko na siya sa pangalan ko. At least legal na kami sa batas ng bansa at sa mata ng mga tao.
Huwag mo nang asahan pa na itutuloy ko ang pagtulong sa kumpanya nyo para muling makabawi. Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mo, Vina, galit kong singhal. Lalo naman siyang napahagulhol ng iyak. Kenneth, alam kong malaki ang kasalanan na nagawa ko sa'yo. Patawarin mo ako. Kung galit ka man sa akin, sana huwag mo silang idamay. Huwag mong idamay pati ang pamilya ko. Sa'yo na lang umaasa ang pamilya namin para muling makabawi. Maawa ka, sagot niya sa akin. Pagap naman akong natawa. Sana inisip mo ang tungkol sa bagay na yan bago ka gumawa ng kabulastugan. Tapos na ako sa'yo, Vina. Huwag na huwag ka nang magpakita sa akin ulit sa akin, kahit kailan, galit kong singhal sa kanya. Tumayo ako at sininyasan si Reggie na ilabas niya na si Vina. Kaagad naman itong tumalima. Noong una nagpumiglas pa si Vina at patuloy na nagmamakaawa sa akin na patawarin siya pero biglang naging bingi na ako. Walang emosyon ko lang siyang tinitigan at pagkaalis niya kaagad na din akong umuwi ng bahay. Ibebenta ko na din ang kondo na ito para tuluyan ng mabaon sa limot kung anuman ang namagitan sa amin ni Vina noon. Pagkadating ng bahay naabutan ko sila Mommy na halatang hinihintay ako. Baka sa mukha nila ang pag-aalala at mukhang napilitan lang silang bumalik ng Manila dahil nabalitaan marahil nila kung ano ang nangyari. Ano ba ang nangyari? Naglayas daw si Ella, salubong na tanong ni Mommy sa akin. Hapong-hapo akong napaupo sa sofa. Halos 12:00 na ng hating gabi pero buhay na buhay pa din ang diwa ko. Pakiramdam ko mababaliw na yata ako sa sobrang kakaisip kung nasaan na ba si Ella. Mom, sa palagay niyo po saan kaya nagpunta si Ella? Mahina kong tanong. Saglit naman siyang natigilan. Seryoso akong tinitigan bago nagsalita. Saan pa ba ang akala mo? Wala naman siyang ibang mapupuntahan dito sa Metro Manila. Sa malamang baka umuwi ng probensya, walang pakundangan na sagot ni Mommy. Wala sa sariin na patuwid ako ng upo. Nga pala, bakit hain ko ito naisip? Pwede ko naman sana alamin ora mismo kung nakauwi ba ng probensya si Ella. Pwede kong tawagan ang project engineer na naka-assign sa pagpapatayo ng bahay ng mga magulang niya. Pwede kong itanong sa kanya kung nasa probensya ba si Ella. May larawan akong isisend sa'yo. Sabihin mo sa akin kung napapansin mo ba ang babaeng ito sa lugar na yan, walang paligoy-ligoy kong sagot kay Engineer Jules. Ni hindi ko man lang nagawang humingi ng pasensya sa pang-istorbo na ginawa ko sa kanya. Iisa lang ang tumatakbo sa utak ko ngayon. Iyon ay kung nasaan si Ella. Okay boss, sagot niya. Kaagad kong pinatay ang tawag at nag-browse sa cellphone ko para maghanap ng larawan na pwedeng isend kay Engineer Jude. Hindi niya kilala si Ella kaya kailangan ko itong gawin. Nakita mo na? Napapansin mo ba siya lugar na yan? Kaagad kong tanong pagkasend ko ng piktura. Halos ilang segundo din itong hindi nagsalita kaya hinayaan ko na lang muna. Baka ina-analyze niya kung napapansin niya ba si Ella sa probensya kung nasaan siya ngayon. Anak po ba ito ng pamilya na gusto niyong pagbigyan ng bahay, sir? Napansin ko siya kaninang hapon sa bakuran nila, sagot niya na nagpasilay ng ngiti sa labi ko. Sa kauna-unahang pagkakataon simula noong dumating ako ng bahay, bigla akong nakaramdaman ng kapanatagan ng kalooban. Kung nasa probensya si Ella, walang dapat na ipag-alala. Pwede ko siyang sundan doon agad-agad. Sigurado ka? Naninigurado kong tanong. Opo sir. Hayaan niyo po, bukas na bukas din kukunan ko siya ng picture at isesend ko sa inyo. Parang kakarating niya nga lang kaninang umaga galing Manila. Maliit lang ang lugar na ito boss at halos lahat ng tao magkakakilala. Kapag may bagong salta, balitang-balita yan buong baryo, sagot niya sa akin. Mabilis naman akong nagpasalamat sa kanya at bago ko tinapos ang tawag binilinan ko pa siya na bantay-bantayan si Ella. Magbibigay ako ng malaking bonus sa kanila basta sigurado lang na nasa probensya si Ella. Anong sabi? Kaagad na tanong ni Mommy pagkapos naming mag-usap ni Engineer Jude. Napansin daw ni Engineer Jude si Ella sa probensya kanina, sagot ko sabay tayo. Nagmamadali akong lumabas ng living area at umakyat ng kwarto. Mabilis ang nag-shower at nagsuot ng pinakakomportableng damit. Kinuha ang malita at nagsalansan ng ilang pirasong damit at wala pang halos isang oras simula noong umakyat ako, nagmamadali na akong bumaba ng hagdan habang buhat-buhat ko ang aking maleta. Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ni Mommy sa akin. Tinapunan niya pa ng tingin ang hawak kong maleta bago seryosong tumitig sa akin. Susundan ko si Ella Mom. Hindi din naman ako makatulog kapag hindi ko siya katabi, sagot ko. Napansin kong kaagad na umiling si Mommy.
Ngayon na. Kenneth, oras na ng gabil magpahinga ka muna dahil pwede mo naman sigurong ipagpabukas iyan, di ba? Sagot niya. Mabilis akong umiling at humalik sa pisngi niya bago ako nagmamdaling lumabas ng bahay. Kaagad namang umagapay si Mommy sa akin. Kurt, pagsabihan mo nga iyang anak mo. Hindi pwede iyang inisip niya. Gabi na at delikado kapag mga ganitong oras bumiyahe, narinig kong tawag ni Mommy kay Daddy. Nanghingi pa talaga ng backup. Pero wala akong balak papigil. Kahit na oras pa ng gabi, susungin ko makita at makapiling ko lang ulit ang babaeng mahal ko. Kenneth, ano ba ang nangyayari sa'yo? Pagod ka at magpahinga ka muna. Makinig ka naman sa mommy mo. Maotoridad na bigkas ni Daddy. Wala sa sariling napahinto ako sa paghakbang. Seryosong napatitig sa kanya. Kailangan kong makita si Ella, Dad. Hindi ko na kaya pang maghintay ng ilang oras. Gusto ko na siyang makita at makasama, seryoso kong sagot. Nandyan na tayo. Gusto mo na siyang makita. Wala namang problema basta magpahinga ka na muna. Pwede naman bukas ng umaga, di ba? Sagot niya. Umiling pa rin ako. Sarado ang utak ko sa mga ganitong klaseng diskusyon. Walang ibang laman ang utak ko kundi si Ella lang at gusto ko siyang makita ulit. Fine, maghintay ka dito. Maghahanda lang kami para masamahan ka, sagot niya sa akin. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig kay Daddy. Gusto mo siyang pakasalan, di ba? Pues kailangan mo kaming isama para diretsyo pamamanhikan na din, muling wika ni Daddy. Hindi ko napigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Sino ba naman nang hindi aayaw sa ganitong kagandang offer? I-released kapag kasama ko silang dalawa ni Mommy, may dahilan na para mag-propose kay Ella at pwede na kaming magpakasal ura-urada. Mabilis na lumipas ang oras. Namalayan ko na lang na nasa biyahe na kami. Tinatahak na namin ang mahabang highway pauwi ng probensya nila Ella. Ayon sa driver at ilang mga bodyguards na kasama namin, aabutin daw ng mahigit 10 oras ang biyahe. Ganoon kaliblib ang lugar nila at ito ang kauna-unahang pagkakataon na sasabak ako sa mahabang biyahe. Balak naming mag-chopper na lang sana pero hindi namin kabisado ang lugar. Medyo liblib daw at puro mga kakahuyan ang buong paligid.